Ibinulgar sa pagdinig ng Senado ang mas malalim na operasyon sa likod ng agricultural smuggling kung saan tulad daw ng sa mga pogo, isang sindikatong may ugnayan umano sa China ang kumokontrol dito. Narito ang balita ni Jane Wezan. The Philippine National Police Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Committee on Agriculture patungkol sa agricultural smuggling, ibinunyag na maraming inaangkat na pagkain ang pumapasok sa bansa nang walang tamang physical inspection o chemical analysis, kaya posibleng naglalaman ng lason, virus o bakterya ang mga ito. Isa sa mga tinukoy na kaso ang 68 milyong shipment ng frozen mackerel mula China na tinangkang ipuslit sa Subic gamit ang Peking import documents na nagsasaad na chicken poppers umano ang laman ng kargamento. Dagdag ni Senator Kiko Pangilinan, natuklasan din na may organisadong sabuatan sa pagitan ng mga Peking consignee, insider at ilang tiwaling opisyal ng gobyerno na nagiging dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga smuggled na produkto. Unti-unting nabubunyag ang bulok na sistema kung saan ang mga dummy consignee at insiders nagsasabuatan kasama ang ilang mga opisyal ng customs at posible rin taga-DA. Git ng senador, malinaw ang mga ebidensyang nag-uugnay sa mga Chinese smuggler at lokal na negosyante pati na sa ilang opisyal ng BOC, NBI, PNP, DA, DOJ at Bureau of Immigration. May mga pagkakataon umanong nagkukunwaring may operasyon ng mga ahensya upang magmukhang may batas na ipinatutupad, ngunit walang napaparusahan sa mga malalaking smuggler. Kaya naman tiniyak nito na itutuloy ang investigasyon sa naturang katiwalian. Titiyakin natin na tutuloy natin ang ating investigasyon. There is sufficient circumstantial evidence to believe that Chinese smuggling syndicates in connivance with local businessmen, protected by a number of employees and officials of the government in the BOC, NBI, PNP, DA, and perhaps even in the DOJ and the Bureau of Immigration, who allow these Chinese smugglers and their local partners to operate freely, occasionally raiding and seizing smuggled agri-products to show a semblance of law enforcement while ensuring that no big-time smuggler is prosecuted for the non-bailable offense of economic sabotage. Sakali niyang mapatunayang sangkot, maaaring makulong ng 20 hanggang 30 taon ang mga kumpanyang kasabwat at pagbawalan sa operasyon, bukod pa sa mabigat na multa. Git ng Senado, ang agricultural smuggling ay hindi lang simpleng pagnanakaw, kundi pagtataksil ito sa mga Pilipinong magsasaka, mangingisda at mamimili. Ako si Jane Wazan, ang inyong citizen correspondent, nagulat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal.